Pamamahagi ng centenarian cash gift sa 4 na AITA beneficiaries sa Capas, Tarlac. Ating pag-uusapan kasama si Atty. Maria Merceditas Gutierrez, ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Atty. Gutierrez, magandang tanghali po. Attorney, naririnig niyo po kami? Clear. Okay, magandang tanghali po, Attorney. Attorney, una po sa lahat, maaari po ba ninyong ibahagi sa amin paano po naisagawa itong agarang pagproseso at pamamahagi ng centenarian cash gift sa 4 na AITA beneficiaries sa Capas, Tarlac? Mula nung marinig namin na mayroong hindi daw nabigyan na yung 4 AITAs, hindi nabigyan ng centenarian's gift. Hindi pa man nakakarating sa amin ang application, pinahanda ko na yung centenarian gifts na worth 400,000 kasi 100,000 each. At nung matanggap namin itong Monday, ang mga dokumento at endorsement from the mayor, kaagad pinroseso namin, tinignan namin ang mga dokumento at by Wednesday, naipamigay na namin through the coordination of the OSCA and of course our office. Ma'am, ano naman po yung naging papel ng lokal na pamahalaan sa pag-endorso at pagproseso ng aplikasyon ng mga AITA centenarians? At paano ninyo pinapalakas po yung koordinasyon sa LGUs para mapabilis yung pamamahagi ng kanilang mga benepisyo? Kasi nagkaroon pa agad ng pag-uusap ang ating regional director at ang OSCA head, yung LGU, na sa Capas, Tarlac, na alamin ba, mayroon pa bang mga kulang? O na-meet ba yung lahat ng requirements? At pagkatapos, nagawa nila yon at pinadala na ang lahat ng mga papeles dito sa ating office. At kami naman, nakahanda na ang pera at nakita namin na ayos na. So, na-process na namin at nagkaroon na ng pagpapadala ng pera sa Land Bank, sa San Fernando para magamit sa Capas, Tarlac. At dito nga sa ating ginawang ito, ay napakita natin ang pagtutulungan ng OSCA at ng komisyon sa pagpapadali ng pagbibigay ng ng gift sa ating mga centenarians. Attorney, lumabas po kasi dito sa social media, kagaya nga po na nabanggit nyo kanina, yung issue na umano'y hindi nakatanggap ng benepisyo ang ilang AITA dahil overage na raw. Linawin natin, ano po ba yung totoong nangyari at ano po yung naging proseso sa pag-validate nitong mga application nila? Kasi ang mga birth dates nila, 1920, 1923, 1926, at saka 1924 yata. So kung 6 years ago, wala pa sa amin ang pondo ng centenarians, naibigay lang sa amin yan ng March 2024. At in fact, wala pa kaming application na na-receive para sa pagkuha nila ng centenarian gifts. So ma'am, ayun naman po sa ulat, maaari nang pumili ang mga grantee kung cash o bank transfer ang pagtanggap ng grant. Paano po makatutuloy yung option na ito sa pagpapabilis at pagpapadali ng pamamahagi, lalo na po sa senior citizens na nasa malalayong lugar po? Kasi ang nangyayari ngayon, isa-isang pinupuntahan ng ating mga kasamahan dito sa National Commission ang ang ating mga grantees para maibigay sa kanila yung kanilang gifts. Since marami naman sa ating mga pensioners ay members ng SSS, GSIS, may mga accounts na sila. At ang ating poproblemahin na lang yung mga walang bank accounts. At iyan ay mapupuntahan natin sa kanilang mga lugar sa tulong ng ating mga OSCA officers. At mapapadali ang pagpapadala sa pamamagitan ng bank transfer. At marami pang pamamaraan upang maipadala natin ang cash gift sa kanila. At ito din ang aming nagiging problema sa pagdidistribute dahil kasi sa laki ng pera naman na hawak nila sa pagdidistribute, ay pinagsasama-sama pa nila itong mga kukuha. Pero kung mayroong bank account, pagka nakita namin ayos na, sige na, remit na sa kanilang bank account, hihingin namin sa kanila kung saan bank account may papadala. Okay. So, Attorney, linawin lang din natin ulit, So, kahit
kahit lumampas sila kulang, maaari pa rin sila makatanggap ng cash gift basta mag-process lang ng application. At ano po ba yung mga pangunahing requirements at hakbang para sa mga centenarian, lalo na po sa mga indigenous communities para makakuha ng benepisyo sa ilalim ng Expanded Centenarians Act? Ang mga kailang application form, no? Na nasa OSCA offices, pupunta lang sila at mag-apply at fill up yung forms. Tapos yung kanilang kopya ng birth certificate at ang kanilang photo at ang endorsement ng mayor sa kanilang pag-claim ng ating regalo para sa kanila. Attorney, ano naman po yung mga hamon na kinakaharap ng NCSC sa pagtukoy at pag-abot sa mga centenarian, sa mga liblib o katutubong komunidad at paano nyo po ito tinutugunan? Sa mga centenarians at sa lahat ng mga nagre-reach ng age 80, 85, 90, 95, tinitingnan na may cross-matching na ginagawa. Kasi may nakikita ang ating opisina na nag-apply sa iba-ibang, may nag-apply sa isang munisipyo o sa isang probinsya at may mga doble na application. So tinitingnan natin yan. At binabalidate mula sa ating mga regions at ang malaki rin ang role ng ating mga OSCA sa pagbibigay ng impormasyon. Okay. Attorney, bukod po sa cash gift at felicitation letter mula sa Pangulo, may iba pa po bang programa o tulong ang pamahalaan na maaaring ma-avail nitong ating mga centenarian at iba pang senior citizens? Ang pagkakaalam ko, may counterpart na may binibigay ang ating LGUs. At ang mga gifts na nanggagaling sa amin ay ang 10,000 na makukuha ng mga nakarating ng age 80, 85, 90, 95, 100,000 para sa nakareach ng 100 years old. Yan lang ang nanggagaling sa amin. So attorney, sa hinaharap naman po, ano pa po yung mga hakbang ng NCSC para mas mapabilis ang proseso at masiguro na walang senior citizen ang mapapag-iwanan sa ganitong mga benepisyo? Sa mga IPs, nakikipag-coordinate kami ngayon ng maigi dahil meron tayong memorandum of agreement, no, para sa pagbigay ng impormasyon sa amin. At yan ay tutugunan namin sa pamamagitan ng close cooperation ng Commission on Indigenous Peoples. At tinitingnan din natin yung tungkol sa mga veterano. Yung listahan ba ng mga veterano, kung meron sila, di mapapadali para sa amin na mababalidate namin na ayon sa kanilang mga dokumento o sa record nila, magagamit namin sa aming pag-assess at pagproseso ng mga grantees. Okay, with that being said, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan senior citizen at yung mga centenarian na hindi pa nakakatanggap ng cash gift na nakatutok sa atin ngayon. Kung maaari lang, pagpunta sila sa kanilang OSCA na opisina at kahit months before sila mag-80, 85, 90, 95 ay maumpisahan na maproseso ng ating mga OSCA itong kanilang mga applications. Dahil ang OSCA ay meron silang record ng mga senior citizens. Dahil sa kagustuhan natin mga senior citizens na maka-avail ng mga services at discounts, kumukuha tayo ng OSCA cards. Kaya meron tayong OSCA ID. We are OSCA ID holders. At dyan pa lang, makikita na ng OSCA kung sino ba ang magbe-birthday, sino mag-80, sino mag-85, sino mag-90, 95 at 100. At ang tulong po ng OSCA ay importante sa aming pagpapatupad na aming tungkulin sa pagdidistribute ng gifts ng ating pamahalaan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Maria Merceditas Gutierrez, ang Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Thank you, ma'am.